The God who works the impossible. No? Kaya alam natin yung verse na nagsasabi na nothing is impossible with God. So we're talking about heroes. Okay? At alam naman natin siguro na lahat tayo ay pwedeng maging hero. Sabi nga nung kanta, there's a hero eh. If you look inside your heart, no, parang ano lang, 'di ba? So, pwede tayong maging hero, no, kung kasama natin ang Panginoon. Yun ang unang slide. Okay, so medyo mahangin at saka maulang umaga, masarap matulog. So, pakitapik muna yung katabi natin. Pakisabi sa kanya, ka matutulog ha. Okay. So, magaling tumiming itong si Lando no? And eksakto niyang Sunday. But again, kasi Sunday, commitment na natin yan sa Lord no? So, praise God. Dahil akala ko pagdating ko dito, magpipray lang tayo, tapos uuwi na eh. So, marami pa rin so, dyan po sa mga ganyang pagkakataon, nakikita rin natin yung ating commitment no, dun sa ating Panginoon. So, we're talking about heroes. Okay, so yung mga nasulat sa Old Testament, New Testament, mga heroes, pero ang extension yan tayo, no, ikaw at saka ako. No, kasi sino ba sa panahon natin, sino ba ang gagamitin ng Panginoon? Alangan namang si Abraham, di ba, si Isaac, si Jacob, si Paul, wala na sila. So tayo yung magko-continue nung message no, ng Panginoon at tayo magiging instrumento ng Diyos para siya ay makakilos dito sa mundong ibabaw. So there's a hero within each one of us. No, so napag-usapan natin last week si Samson. Okay? So, alam na natin ngayon kung ano yung kwento ni Samson, yung kanyang tragedy, at kung paano siya nagkaroon ng triumph. Now, we will be talking another hero of the Bible. Siya naman ay si Ezekiel the prophet. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng pangalang Ezekiel? Sister Nitz, binigyan mo ng, di ba, pinangalan mo si Ezekiel. Ezekiel. Ano ibig sabihin ng pangalang Ezekiel? Watchman. Okay? Watchman. Pero another meaning ng pangalang Ezekiel is God will strengthen. No, God will strengthen. At tingin ko, no, habang binabasa ko yung kwento ni Ezekiel the prophet, he is also a priest, hindi aksidente na ang naging pangalan niya ay Ezekiel, meaning God will strengthen. Kasi it's a befitting name. No? Isang pangalan na very timely. Kasi yung pangalan niya, it serves, yung meaning ng kanyang pangalan, it serves as an encouragement. No? An encouragement not just to him, hindi lang sa kanya, kundi dun sa buong nation of Israel. Kasi that time, nung isulat tong aklat ni Ezekiel, they were under captivity. Alam niyo yon? Taken captive sila ng netong si Nebuchadnezzar. Kilala niyo si Nebuchadnezzar, di ba? Yung nagpagawa ng gintong statwa dun sa Book of Daniel. Okay? So, nung time nitong si Ezekiel, they were taken captive. No, si Ezekiel plus the whole nation. At sila ay dinala dun sa isang lugar, sa isang bansa, ng pangalan ay Babylonia. So, under captivity, parang alipin sila no, dun sa lugar na yun ng Babylon. So, every time the people of Israel saw Ezekiel, parang nagsisilbing encouragement. Kasi parang sinasabi niya sa kanila, God will strengthen us in this place. Dito sa lugar na to na kung saan you were taken captive.
At yung pag-uusapan natin sa umagang ito yung magsisilbing promise or pangako ng God sa kanila while they were under captivity. So Ezekiel the prophet, we will be talking about revival. Parang parang wow, pag sinabi nating revival, kailangan medyo hyper ang dating, di ba? Kailangan dynamic yung praise and worship. Okay? So, let's look at the verse or yung scripture natin, Ezekiel chapter 37 verse 1 hanggang 14. Most common siya dun sa pangalang The Valley of Dry Bones. Pwedeng sabay-sabay nating basahin. The hand of the Lord was upon me, and He brought me out by the Spirit of the Lord and set me down in the middle of the valley, and it was full of bones. So parang it was a vision, given by God to the prophet Ezekiel. Verse 2, He caused me to pass among them round about, and behold, there were very many on the surface of the valley, and lo, they were very dry. He said to me, Son of man, sabi ng God sa kanya, Son of man, can these bones live? Mabubuhay pa ba itong mga butong to? Parang All Saints Day, Walking Dead. Hindi nga Walking Dead kasi mga dry bones di ba? Sa ba yan? Parang sementeryo. Can these bones live? And I answered, O Lord God, you know. Again, He said to me, prophesy over these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, behold, I will cause breath to enter you, that you may come to life. I will put sinews on you, make flesh grow back on you, cover you with skin, and put breath in you, that you may come alive, and you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, and behold, a rattling, and the bones came together, bone to its bone, and I looked, and behold, sinews were on them, and flesh grew, and skin covered them, but there was no breath in them. Then He said to me, prophesy to the breath, prophesy, Son of man, and say to the breath, thus says the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe on this slain, that they come to life. So I prophesied as He commanded me, and the breath came into them, and they came to life, and stood on their feet, an exceedingly great army. Then He said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, our bones are dried up, and our hope has perished. We are completely cut off. Therefore prophesy and say to them, thus says the Lord God, behold, I will open your graves and cause you to come up out of your graves, my people, and I will bring you into the land of Israel. Then you will know that I am the Lord, when I have opened your graves and caused you to come up out of your graves. My people, I will put my spirit within you, and you will come to life, and I will place you on your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken and done it, declares the Lord. Tayo po'y nasa mandaling nanalangin. Panginoon, maraming salamat po again sa umagang ito. Alam po namin na sa lahat ng pagkakataon, you are in control. You never leave us nor forsake us. Lord, salamat po dahil continuously bine-bless po ninyo kami, your people, at binibigay po ninyo sa amin ng inyong salita upang strengthen po kami, upang i-encourage po kami, Lord God. Salamat po sa umagang ito. Pagpalain po ninyo kami, pagpalain po ninyo ang aming pag-uusapan, ng aming pag-aaralan. Nawa ito po ay tumimo sa aming mga puso at matanim ng malalim sa aming mga isipan. Salamat at ibinibigay namin sa inyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. Originally, mga kapatid, etong scripture na to, of course, ang main audience ay ang bansang Israel. In other words, it was written for the nation of Israel. Kasi nga, at that time, when they were under captivity, parang all hope is gone. Parang wala nang pag-asa sila. Parang hindi na sila, yung kanilang lahi, alam naman kasi natin kung ano yung kwento ng nation of Israel eh. Di ba? Theocratic sila. Ang kanilang government, special sila sa Diyos, ipinrami sa kanila yung land of promise, yung land of Canaan, no, yung kanilang nation. Tapos ngayon, they were taken captive. So, at that time, ang Babylonia, ito yung superpower nation. Parang Amerika. Di ba? Doon sa ating panahon. Amerika pa ba ngayon? Superpower? O China na? Parang China na eh, no? So, soon to rise up siguro ang China. So, nandun sila, dun sa isang nation na kung saan medyo tyrannical yung rule. Kaya parang alam mo yon, yung parang wala nang pag-asa. Ewan ko kung naranasan na ninyo or naramdaman ninyo yun dun sa inyong buhay na parang wala nang pag-asa. Hopeless, sabi nga nila, hopeless situation. Meron na ba sa inyo naka-experience na gano'n na gusto mo nang mamatay? Wala nang pag-asa. So sila, parang gano'n yung kanilang feeling. So this parang vision given by God kay Prophet Ezekiel, it was very timely. Kasi it's a promise, mga kapatid, of restoration. No, isang pangako ito na i-restore sila as a nation. Kasi nangyari naman yon because of their rebellion and disobedience sa ating Panginoon. So dito, binibigyan ng promise yung nation of Israel through the prophet Ezekiel na magkakaroon ng revival dun sa kanilang nation. So pag kasi nagkaroon ng restoration, ang kasunod nun, magkakaroon ng revival. No, parang yung pagbabalik buhay. It's a coming to life. So restoration, mga kapatid, tapos at the same time, ito ay isang promise na ibabalik sila ng Panginoon dun sa kanilang beloved land. Sabi nga ni Mel kanina, kahit ang dami niyang mga lugar na napupuntahan, di ba? Iba pa rin yung sarili mong lugar. There's no place like home, di ba? So parang kahit ang gaganda niya, napupuntahan mo, at the end of the day, sabi nga ni Gary B, babalik ka rin. Balik ka rin. parang gano'n, no? So, yun yung promise dito. At yun naman, mga kapatid, eto ay natupad. Di ba? Nehemiah, Ezra, di ba? Although parang medyo stages yung kanilang coming back dun sa nation of Israel. Tapos ulit ito, 'di ba, yung prophecy naman ni Jesus sa Matthew 24, yung nung invade naman yung Roman general si Titus, no, yung Israel, tapos yung temple walang itinayong parang walang bato na maiiwan sa ibabaw ng kapwa bato. Ibig sabihin talagang pinulbos. Ground level yung itinayong kasi itinayo ulit yung temple, di ba? Medyo konting history. And then, alam natin ulit, fulfillment netong prophecy nato, 1948, yung rebirth ng Israel as a nation. Okay, ibinalik ulit sila. Okay, so yun yung anong tawag dito? Yung exegesis netong Ezekiel chapter 37, verse 1 to 14. Pero more than, mga kapatid, more than dun sa application nito o yung pangungusap ng Panginoon dun sa nation of Israel, meron ding itong relasyon dun sa spiritual Israel. Sino yung spiritual Israel? Sino yung spiritual Israel? The people of God. Tayo, no? The church. Okay? The church. Tayo yung spiritual
spiritual Israel, kaya more than dun sa application niya, dun sa nation of Israel, meron siyang application sa atin na spiritual Israel. It's a warning, mga kapatid, sa atin kasi kung paano ang nation of Israel, no, dito sa Valley of Dry Bones, ang church din naman, ang spiritual Israel, makaka-experience din siya ng spiritual dryness. Alam mo yon, yung spiritual dryness. Kaya nga, nirebuke ng Panginoon ang isang church dun sa Book of Revelation at binigyan ng warning concerning etong parang spiritual meaning netong Ezekiel chapter 37. So, more than doon, binibigyan tayo ng warning ng Panginoon doon sa spiritual dryness. Revelation chapter 3, verse 1 hanggang 3. Anong sabi niya? To the angel of the church in Sardis write, he who has the 7 spirits of God and the 7 stars says this, I know your deeds. Etong seven churches dito, dun sa Book of Revelation, ang sabi ng mga Bible scholars, eto raw yung stages no, ng mga churches or kung ano yung parang mga pagdadaanan ng church ng ating Panginoong Hesukristo. No? So, sabi niya, I know your deeds, that you have a name, that you are alive. But, ano yung sabi niya? But you are dead. Tingin mo sa sarili mo, buhay ka pa. Pero sabi niya, hindi, patay ka na. Ang hirap no, no? Alam mo, buhay ka, tapos patay ka pala in the sight of God. Parang, yun nga yung nabanggit ko sa inyo kanina, walking dead. Diba? Wake up, sabi niya, wake up and strengthen the things that remain, which were about to die. So may pag-asa pa. Di ba? Meron pang, alam mo yon, parang, di ba, merong mga cases sa hospital, ICU, comatose, pero meron pang sign of life. Anong tawag nila doon sa ganon? Yung pag may sign of life. Proof of life. Hindi proof of billing. Proof of life. Okay? So, which were, sabi niya, about to die, for I have not found your deeds completed in the sight of my God. So remember what you have received and heard, and keep it and repent. Therefore, if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come to you. So merong danger, mga kapatid, no, yung spiritual dryness, no, sa church. At syempre, kapag merong spiritual dryness dun sa spiritual Israel, kailangan, of course, ng revival. Amen ba yun? So, ano yung sign? Ano yung sign na ang church or ang believer nakaka-experience na ng spiritual dryness? Tingnan nyo, ano yung mga sign? Ano yung parang magsisilbing gauge natin na eto na, parang nawawala na yung spiritual life. Isang sign doon, mga kapatid, kapag nawawalan ka na ng interest, no? Lack of interest or no interest at all doon sa mga spiritual activities. Tama? Kasi we're talking here about spiritual life. Diba? So pag nakaka-experience ang church ng spiritual dryness, mga kapatid, o yung parang tinatawag natin minsan na nag-unti-unti yung backslidden states. Di ba yung pagbabackslide? Hindi naman, ang believer or ang Kristiyano, hindi naman kagad-agad, backslide na ako. Kahapon, ang lakas-lakas mo, tapos kinabukasan nagising ka, parang backslide na ako. Walang ganon. Of course, it's a parang process na may experience mo. Okay? So isang sign, mga kapatid, ng spiritual dryness ay yung lack of interest or no interest at all dun sa mga spiritual activities. O yung mga spiritual things, mga spiritual exercises siguro
na ginagawa natin dati na talagang, alam mo yon, yung very passionately tayo na ginagawa yung mga bagay na yun. Like what? Ano yung mga spiritual activities natin? Of course, siyempre, Bible reading. Diba yung ating daily devotion na tinatawag. Sino sa inyo nung bago-bago ka pa sa Panginoon, talagang, alam mo yun, uhaw na uhaw ka, at saka talagang araw-araw basa ka ng Bible. Diba? So Bible reading natin, yung meditation natin ng scripture, ano pa? Of course, prayer. Yung pananalangin. Diba? So, nananalangin ka pa ba? Diba? Pag Sunday, pag sinabi ng worship leader, manalangin po tayo, o kaya ng pastor, manalangin po tayo, nakakapanalangin ako. Diba? So, nawawalan ka ng interest dun sa mga spiritual na bagay. Fellowship. Diba? So, yung mga spiritual activities na ginagawa natin. Soul winning. Yung pag-aakay ng mga kaluluwa. So, mga sign yan. Ano? Tapos, ano pa? Yung pagkakaroon ng critical spirit. Alam mo yan, yung critical spirit? Ano yung critical spirit? Yung parang magaling ka lang mag-criticize. Parang ganon. Laging negative. Lahat sa iyo yung mga bagay-bagay. Nagkakaroon ng pride, ng stubbornness. So, yun po yung mga senyales na nagkakaroon tayo ng spiritual dryness. That's why sinasabi ng Bible, mga kapatid, we need to guard our heart. Diba? Sa Proverbs chapter 4, above all things, guard your heart, for out of it springs the issues of life. So, yun yung mga signs na kinakailangan nating bantayan. So medyo mahirap yun. Only the Spirit of God can reveal to us kung parang napupunta na tayo dun sa backslidden stage. Pero kapag lahat ng mga ito, mga kapatid, ay present sa atin, that is a sign of spiritual dryness. Alam mo yun? Ikaw na pinakamagaling sa lahat. Sasabihin pa lang yung verse, alam mo na. Yung interpretation ng iba, hindi mo tinatanggap, yung sarili mo lang interpretation. So yung mga ganon, mga sign yun ng spiritual dryness. At kapag ganun yung condition natin, mga kapatid, this is the time that we need, kailangan natin ng revival. Okay? So, Ezekiel 37 is all about revival. No? Parang ibig sabihin ng revival, mga kapatid, the word revival, it's a Latin, nanggaling yan sa Latin word, revive, no? Meaning it's a coming back to life. Okay? So sabi niya, revival means to live again, buhay ulit, nakagaya nung nangyari dun sa mga bones, diba, dun sa Ezekiel 37, to receive again a life which is almost expired. Alam mo yung nalunod, nasagip, tapos mouth to mouth, or binigyan ng CPR. Okay? Sabi natin, na-revive siya. Bumalik yung kanyang paghinga. Bumalik yung kanyang buhay. Okay? To rekindle into a flame, sabi niya, the vital spark which was nearly extinguished. Papanumbalikin yung, anong tawag dito? Yung apoy. Papagningasin yung apoy na parang unti-unti nang nawawala. Yun ang ibig sabihin ng revival. Amen? Nakakasabay po kayo, mga kapatid? Okay. So, dito po, merong dalawang components. No, doon sa Ezekiel 37, makikita natin, dalawang components or dalawang mixture ng revival. Of course, yung revival, it's a work of God. Ito ay gawa ng Panginoon. Hindi yun pwedeng i-produce ng sino mang tao. Okay. Number one, of course, yung
spoken word of God. Yung word of God. Kailangan, hindi magkakaroon ng revival kung wala yung salita ng Diyos. Kung wala yung pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Verse 4, then he said to me, speak a prophetic message to these bones and say, dry bones, listen to the word of the Lord. Okay? So yung salita ng Diyos, isa yun dun sa agent no, ng revival. Verse 7, so I spoke this message just as he told me. Suddenly as I spoke, there was a rattling noise all across the valley. The bones of its body came together and attached themselves as complete skeletons. Then as I watched, muscles and flesh formed over the bones, then skin formed to cover their bodies, but they still had no breath in them. Nagsama-sama pa lang. Diba yung mga bones, nagkaroon ng sinews, diba? Nagkaroon ng muscles, ng flesh, nagkaroon ng skin, pero wala pa rin yung buhay. Wala pa rin yung life. Pero dito po mga kapatid, makikita natin, important ingredient ng revival, yung pag-focus sa salita ng Diyos. Sa modern church natin ngayon, saan na kaya yung place ng Word of God? Ang Word of God pa rin kaya ang nagiging main focus ng church o medyo nadadivert na dun sa kung saan-saan. Siyempre, kapag nawawala yung Word of God, no, hindi hina-highlight ang salita ng Diyos sa iglesia, then walang spiritual life. So, Word of God, the spoken Word of God. Then, pangalawa, mga kapatid, siyempre, yung work of the Holy Spirit, the supernatural work of the Holy Spirit. Another important component ng revival, binanggit dun sa verse 9 and 10, then he said to me, speak a prophetic message to the winds, Son of man, speak a prophetic message and say, this is what the sovereign Lord says, come, O breath. Diba yung breath, alam natin, it's a symbol of the Spirit of God. Natatandaan nyo nung i-create ng God si Adam from the dust of the earth, finorm niya, pero wala pang life. Ano yung next na ginawa niya? Ang sabi, He breathed on His nostrils, no, parang hiningahan niya, and then Adam became a living soul, a living being. So kaya nagkaroon ng life, spiritual life si Adam because of the breath of God or the Spirit of God. So dito po mga kapatid, nababanggit din dyan yung breath which pertains dun sa Spirit of God. Naintindihan po natin? That's why we pray, di ba, kapag merong mga spiritual activities, merong mga service, we ask the Holy Spirit. Sinasabi natin, Holy Spirit, take your place dito sa aming pagtitipon. Kayo po yung kumilos, gumawa po kayo ng himala, mangusap po kayo sa puso ng mga tao. That is a work of the Holy Spirit. Amen po yun? Okay. So sa revival, mga kapatid, kung gusto natin na nandun continuously yung spiritual life, we always ask the Holy Spirit to speak into our hearts. Mangusap siya dun sa ating mga puso, o dun sa ating mga isipan. No? I-guide niya tayo. Sabi ng Bible, He will guide us into all things. He will put into remembrance all the things, sabi ni Jesus, that I have spoken to you. That is the work of the Holy Spirit. So verse 10, so I spoke the message as He commanded me, and breath came into their bodies. They all came to life and stood up on their feet, a great army. So, napansin ninyo,
Di ba, doon natapos yung parang process nung pagkakaroon ng buhay netong mga bones na to. Una, yung prophetic message of the Word of God. Pangalawa, yung breath, kailangan. Ang nangyari, and after that, sabi niya, they all came to life and stood up on their feet. So yun yung important components, the Word of God and the Spirit of God. Kaya, kapag pinalitan mo yung Word of God at saka Spirit of God ng mga programs, traditions, knowledge of man, ano yung nangyayari sa church? Di ba? Ano yung nangyayari na sa simbahan? So kayo magsabi, di ba, kung ano yung nagiging resulta if ang ipinapalit natin dun sa Word of God and Spirit of God, programs, di ba, traditions of man, knowledge of man, walang life. Maaari siguro merong excitement for a short period of time, pero after that, nawawala rin. Okay? So, and then the result. Ano yung result? Ano yung nagiging outcome kapag pinagsama to, Word of God and the work of the Spirit of God? Ano yung nagiging outcome? Kasi madalas, ang observation natin ngayon, parang ang sinasabi natin na merong revival kapag, ano ba, na-excite tayo. Diba? Ay, na-revive ako. Sinasabi natin, na-revive ako. Umattend ka ng isang retreat or ng isang camp, sabi mo, na-revive ako. Kasi nakaramdam ako ng, ano yung mga naramdaman mo? Kinilig ka, kinilabutan ka, di ba? So, minsan, yung revival, na-equate siya dun sa pakiramdam at saka dun sa emotionalism. That is not genuine revival. Ang outcome po nito, mga kapatid, result of revival is more than emotionalism and goosebumps. Alam niyo yung goosebumps? Tumayo yung balahibo. Parang, tawag dito yung, parang katumbas ng kapag gusto mo magbawas. Parang gano'n. Goosebumps. So, it's more than emotionalism and goosebumps. Okay? So, ang outcome niya, kapag na-revive ka, ini-embrace mo yung, number one, yung presence ni Lord, di ba, yung purpose niya dun sa buhay mo, at saka yung power niya dun sa yung pang-araw-araw na pamumuhay. That is genuine revival. Naintindihan niyo ako, mga kapatid? So, hindi lang kilabot, hindi lang kilig, hindi lang kaligayahan. Kasi, nawawala yan eh. Subjective yung mga bagay niyan. Although, hindi ko naman sinasabi na wala yung mga bagay na maaaring present yung mga yan. Yung pag-iyak, di ba? Yung humahalak ka sa tuwa, humahagalpak ka sa, sa kaligayahan. Di ba? Maaaring nandun yung mga yon. Pero, hindi yun yung soul na basihan na ikaw ay na-revive. So, na-revive ka, mga kapatid, kapag in-embrace mo yung presence ni Lord. Alam mo yun na yung everyday you live in that consciousness na, God's presence is with me. Kasama ko dun sa aking pamumuhay at saka dun sa aking paglakad ang presensya ng Panginoon. Yung mga declaration mo lagi kahit saan ka pumunta, God, you never leave me nor forsake me. Hindi yung, God, pupunta ako ng church today, so kasama ko yung presence mo. Lord, manonood kami ng sine ngayon ng mga kaibigan ko, iwan ko muna yung presence mo. Alam mo yun, para siyang bagay na, yung presence ni Lord parang bagay na iniiwan mo, di ba, pag ayaw mong isama, kasi iba yung grupo mo, at isang bagay na pwede mong dalhin kasi pupunta ka ng simbahan. It's not like that.
You live in that parang constant awareness na, God, you are with me. Beside me. Amen yun, mga kapatid. And then you live dun sa purpose, yung layunin ng Panginoon sa iyong buhay. And you live in the power of God in your life. Na-revive ka kapag nakikita mo na yung mga dati mong pet sin o yung mga weak sin, yung mga weaknesses mo na kasalanan ay na-overcome mo na. You live. Na-revive ka nun because you live in the power of the Holy Spirit. Sin, sabi ng Romans 8, sin shall no longer have dominion over you. Romans 8 yun. Hindi ko lang matandaan yung exact verse. Wala na siyang kapangyarihan sa iyo. Then you experience revival dun sa iyong buhay. Notice mga kapatid, after nung prophetic message, Word of God, tapos yung breath, notice what happened dun sa mga bones na yon. Dun sa verse 10. Pwede sabay-sabay nating basahin? Go. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they came to life and stood on their feet, an exceedingly great army. Nung una, ano etong dinidescribe niya na exceedingly great army, ano yung unang condition nila? Bones, no life. Diba? Patay. Ibig sabihin, pag patay, it cannot harm you. Walang magagawa. May magagawa lang siguro yun kapag merong taong kumuha ng bones, di ba, kinuha, tapos pinampokpok sa'yo. Ayan, nakabukol ka. Pero hindi pa rin actually, kundi syempre yung taong gumamit sa kanya. Di ba? Pero at this point in time, mga kapatid, after na ma-experience nila yung work of God or yung revival na pinag-uusapan natin, they stood on their feet, an exceedingly great army. So supposedly, Israel and the spiritual Israel, sila ay ano? Tayo ay ano? Mga ano? Mga armies of God. Okay? Pwede yung i-describe sa akin kung ano yung army? Ang army trained for battle, di ba? Ang army ay disciplined. Ang army merong purpose. Ang army, di ba, sumusunod siya in direct command dun sa kanyang superior. Ganun ang army. At tayo mga kapatid, tayo ay armies of God who makes war for God. At yung army of the Lord, mga kapatid, hindi talunan. Amen ba yun? Sabi niya, an exceedingly great army. Supposedly, yun ang description ng God para sa Israel at dun sa spiritual Israel, yung church. Kaya lang, siguro, may mga kadahilanan because of spiritual dryness. Diba? Hindi, yung purpose ng God para sa church, hindi nangyayari. Yung presence ni Lord sa kanyang church ay hindi nanonotice. At yung power ni Lord na supposedly available para sa atin, hindi natin nagagamit. Why? Kasi minsan yung church, okay na siya dun sa Sunday attendance. So we don't live in the presence, purpose, and power of God dun sa ating daily life. Hindi tayo nagiging armies of the Lord. And if we will read history, mga kapatid, kung titingnan natin, try to type sa Google yung history ng revival, no? Yung history ng revival dun sa ating panahon. Marami tayong mga makikitang mga pangyayari na kung saan ang Diyos ay gumawa ng revival. Parang let me just give you one example. Okay,
Siya si Jonathan Edwards, na nabuhay noong 1703 to 1758. At siya yung ginamit ng Panginoon, no, dun sa revival dun sa North America. Jonathan Edwards. Parang siguro yung iba sa inyo ay nabasa siya o narinig siya kasi kapag nagbasa ka ng mga revival books, mga libro about revival, mame-mention itong si Jonathan Edwards. The first, siya yung main player doon sa tinatawag na First Great Awakening. No? At itong si Jonathan Edwards, according doon sa history, hindi naman siya dynamic na, alam mo yan, yung pag sinabi mo dynamic, yung parang bombastic na preacher. Sa panahon natin, ang kinikilalang pinaka-successful na evangelist, si Billy Graham, di ba? Napanood na ninyo nag-preach si Billy Graham. Ako hindi pa rin eh. Pero sa panahon daw natin, etong 1900s, 20,000, siya yung kinikilalang evangelist or revivalist. No? So ito naman, si Jonathan Edwards, hindi siya bombastic, hindi siya dynamic na preacher. Tingnan natin to. Sabi niya, Jonathan Edwards is known for being God's instrument in the Great Awakening in the 1700s in North America. He, take note of this, no? He was not known as a great rhetorical orator. Ano yung mga orator, di ba? Okay. So, sino sa inyo nagde-declaim? Sumali doon sa mga declamation contest. Okay. Mga mahusay na mga speaker, no? In fact, sabi niya, it has been told that he read most of his sermons he had actually crafted in his study. Alam niyo yun? Ano kaya subukan natin one time dito, mag-preach ako sa inyo, meron akong manuscript. Di ba? Tapos yung aking manuscript, yun yung aking babasahin lang. Alam mo yun, babasahin ko yun, yung aking manuscript. Ganun ang ginagawa niya eh. Itong si Jonathan Edwards. No? But what an amazing result, parishioners, staunch Puritan Calvinists would be so convicted of their sins that they would weep and lay prostrate in the church aisles. Magbabasa siya ng manuscript nung kanyang study, di ba? Pero yung result, ano daw? Dahil dun sa powerful presence ng Spirit of God, umiiyak, umahagulgol ang mga parishioners at sila ay, anong tawag dito, yung sa Tagalog, prostrate, nagpapatira pa no, dun sa gitna ng mga aisles ng simbahan. Pinaka-famous niyang preaching ay Sinners in the Hands of an Angry God. Try ninyo tignan yun. Sinners in the Hands of an Angry God. At talaga namang yung resulta daw nung message na yun, nung sermon na yun, it's as if yung mga taong nakikinig sa kanya ay bumababa dun sa hell at nararamdaman yung apoy ng impyerno. Kaya sila ay humahagulgol na nagsisisi dun sa kanilang mga kasalanan. Ito yung kilalang most popular na sermon nitong si Jonathan Edwards, Sinners in the Hands of an Angry God. No? So, broken and humbled before God. This all happened because of the power of the prophetic word of God. Napansin niyo yun? Because of the power of the prophetic word of God and the Spirit of God. Okay? Lately, meron pa akong nakitang parang isang photo na pinost ng isang church. Hindi ko na, dun sa kanyang website, hindi ko na matandaan kung ano yung church na yon. Pero sinave ko yung photo at kagabi naalala ko siya na isama dun sa message pertaining this topic, revival. So let me share it to you. Sabi niya, a church can have all of the programs in the world, but if people aren't changing, all you have is religion, a show on Sundays. Kayo na po yung maghusga no, kung
tama, kung merong katotohanan, no, yung sinasabi nito, na kung pulos programa, pero hindi naman nagbabago, nakakapagpabago ng buhay ng tao, then all we have is religion. Siguro kapag ganon, we need revival. Amen. So, ang ending nito, mga kapatid, ang ending niya ay dapat we need to pray and ask the Lord to revive us. Revive us, O Lord. Psalm 85, verse 6. Let's all stand. Tayong lahat po ay tumayo. Maring hindi naman tayo nakaka-experience pa ng spiritual dryness. Pero may this topic or this subject serve as a warning sa atin na dapat hindi natin ipinagwawalang bahala, no, yung spiritual dryness. Parang kagaya ng sinabi sa atin ni Ezekiel, yung vision of the valley of dry bones. So more than yung dry bones na yun is the spiritual dryness na kinakailangan nating bantayan as the Church of God. Kasi yung spiritual dryness na yun, it will sap yung spiritual strength at yung spiritual life na meron tayo na ibinibigay sa atin ng Espiritu ng Diyos. So, let's pray sa oras na ito at sabihin natin sa Panginoon na, Lord, yung aking spiritual life, patuloy na papagdingasin po ninyo, papag-apuyin po ninyo, at huwag siyang mamatay. Huwag humina, huwag magpatay-sindi, kundi patuloy na mag-alam yung buhay na spiritual na meron ako. Dahil more important dun sa biological life na meron tayo ay yung spiritual life na bigay sa atin ng ating Panginoon. Let's pray sa oras na ito. Makipag-usap tayo sa Panginoon. Kausapin natin ang God. Siya lang yung nakakalam ng ating mga puso. God, we know that all things work together for the good of those who love you. At naniniwala po kami na hindi insidente or aksidente na ito yung mga mensaheng ibinigay po ninyo sa amin sa mga panahong ito, Lord, about heroes of the Bible. At sa oras na to, God, this morning we talk about revival dahil gusto po ninyo, Panginoon, na yung buhay spiritual po namin ay patuloy na nagniningas, patuloy na nag-aapoy. Kaya anuman po yung mga signs ng spiritual dryness na unti-unting nakikita namin sa aming mga buhay, maging aware po kami at kami po ay makapanalangin, mabigyan po kami ng warning at nang sa gayon, Panginoong Diyos, ay hindi po kami mag-fall, Lord God, dito sa danger na to ng spiritual dryness that lurks, O God, in the church and in the local churches, O God. So Father, we just thank you dahil ang Espiritu po ninyo ang siyang patuloy na nagtuturo, nagpapaalala sa amin ng lahat ng mga bagay na ito at dapat lang, kailangan lang nabantayan po namin ang aming mga puso. Dahil mula dun sa aming mga puso, Panginoon, dun po kayo naninirahan, Panginoon, at nandun po yung spiritual life ng bawat isa sa amin. O Spirit of God, continue to revive us, continue to rekindle the fire that is in us, Lord God. At
nang sa gayon, Panginoon, ay patuloy na maging testimony po kami, maging blessing po kami, Panginoon, saan man po kami naroon. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. And everyone say, Amen and Amen.